Good morning guys. Ito na nga Nandito na naman tayo sa isa nating nakitang video. Hindi naman wala tayong purpose dito na kumita ng pera kasi alam niyo naman, nakikita niyo naman sa channel ko, hindi naman ito monetize. Wala akong kikitain dito. Nakikisimpatiya lang ako sa mga tao talagang nadidiyado. Lalo na mga OFW, kapwa ko OFW. Ganito kasi 'yun eh. Ah, ang pumagat kasi dito, nakuha ko tong video na to kay Pans TV Official. Kung gusto niyo mapanood yung buong video, puntahan niyo lang yung Pans TV Official. Hala, mga OFW bigyan ng pasugod sa Senate, isiniwalat ang katotohanan na budol ni Raffy Tulfo. Yun ang pamagat ng video ni Pansa TV Official. Kinuha natin yan, hindi naman natin kinuha yan para magkapira. Hindi ako magkakapira dito. Uunahan ko na lang kayo, baka sinasabi niyo na nagre-react ako dito para kumita. Hindi ako kumikita dito. Kita niyo naman yung channel ko, walang ads yan. Hindi ako kumikita dyan. At ito'y para lang maisiwalat natin at saka masasabi din natin yung mga hinanaing natin. Tungkol dyan sa mga balikbayan box. Naalala niyo yung mga nakarang buwan? Na may mga nag-sale. Binta bagahe sale. Yung mga balikbayan box na pinagbibinta. 5,000. Mga ganyan na lang yung Saan naman nila hahanapin yan? Pakinggan nyo itong leader nila si Sera. OFW, mga OFW din. Yung mga pinapadala nila para sa pamilya nila, yung mga iba tag 100,000. Hindi ka naman magpapadala lang doon ng 1,000 lang. Thousands talaga yan. Yung mga pasalubong. Pakinggan natin sila. Matagal niya na daw pinaglalaban kaya hinihiling nila na madinig sa Senate. Madinig sa Senate ang mga hinanaing nila. Pakinggan natin matagal na daw niyang pinaglalaban. Magre-react tayo dito kasi bilang isang OFW. Hindi pa naman sa akin yan. Hindi ko pa naman naranasan yan. Kasi hindi naman ako magdadala ng maraming bagahe. Balikbayan boxes is scam. Kasi I have 15 chat box na ang bawat isa nasa 100 mahigit. Pero until now, hindi pa rin nabibigyan ng solusyon yung ating balikbayan boxes. So kung saan na ako lumapit, media, nilapit na sa media. Mayroon pang iba na lumapit na kay Raffy Tulfo, nagbigay ng referral dalhin sa bureau. Dito tayo yung referral kasi ni Raffy Tulfo. Lumapit na daw yung iba kay Raffy Tulfo eh. Yung referral kasi ni Raffy Tulfo. Sa akin, wala talagang yan. Walang kwenta talaga yan. Sasabihin ko sa inyo, hindi yan hari para sundin sa lahat ng taong nagtatrabaho sa gobyerno. Naranasan ko yan eh. Umuwi ako ng Pilipinas, labor case yung sa akin. Ang umarap sa akin, 2 AM ako pumila. 2 AM 2 AM, di ko makakalimutan yan. January 3, 2019. 2 AM ako pumila. Nagbubuka sila 8 AM. Kung hindi ko nagkakamali, 9 or 8. Mga ganyan. Wala pa akong tulog. Galing akong ibang bansa. Labor case yung sa akin. Binigyan ba naman ako ng papel ng haba-haba ng ko doon? Kahit kinausap mo lang na ganito, wala. Walang nangyayari. Nadali ako doon. Kaya, yung mga tulong-tulong ni Raffy Tulfo, kaplastikan lang yan. Kaplastikan lang yung mga tinutulong niya. Basta mga tumutulong, mas malaki pang kinikita kasi nila. Kung hindi magba-viral yung video, hindi ka tutulungan ni Raffy Tulfo. Hindi ka magba-viral, hindi ka tutulungan ni Raffy Tulfo kasi yun yung bayad sa pagharap mo dyan. Kailangan mag-viral para malaki ang kita niya at may maibigay siya sa'yo. Kung hindi, haharapin ka lang niya ng wala siyang mapapala sa'yo. Wala yan. Malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan kay Raffy Tulfo. Tingnan nyo, binigyan lang sila ng referral. Yung sa akin, paglabas ko ng building, pinunit ko na eh. Pila ka ng alas 2 ng madaling araw? Nagpila ka ng alas 2 madaling araw? Haharapin ka alas 9 o alas 8. Di ko lang namalayan yung na yun. Nagbubukas sila, 9 AM yata. Nandun na ako. Malapit lang ako sa pila. Ay, binigyan ako ng papel, referral. Kasi, sabi ni Carol, alam mo kasi sir, alam mo naman, mahal na mahal
Rapitulfo yung ano, na OFW, kalalapag ko lang. Kung mahal niya yung ano, hindi naman viral. Ang gusto ko lang talaga may maipapangako na may laban ko yung kaso. Eh, tinanggap ko na yung offer. Wala eh. Binigyan ako ng papel, pinunit ko na. Demonyo ka. Pinunit ko na. Ayun ang nangyayari. Ipakinggan mo sila, oh. Kawawa nga eh. Wala pong nangyayari. So ang ginawa ko, total nung umuwi ako rito, sabi ko lumapit, pinush ko ng pinush until now. Nakikipaglaban ako rito sa Senado, nailapit ko na kay sa ating mga senador. Pero nung nag-request tayo ng letter na magkaroon ng resolution, kasi gusto ko magkaroon ng investigasyon. So, until now, wala pa rin investigasyon. Ang nangyari, naglabas ng resolution si Senator Lito Lapid. Oh. Naglabas daw ng resolution si Lito Lapid. Tingnan mo si Lito Lapid. Senador pa ba yan ngayon? Hindi ko na nakikita yan. Si Supremo? Si Supremo? Senador pa ba yan ngayon? Hindi naman. Hindi na tumakbo yung nakaraan. Oh, di ba? Ulat na lang ako, walang nangyayaring investigasyon. Yung pala, binitiwan na ni Senator Lito Lapid, pinasa na niya sa committee ni Rapi Tulfo. Oh, yun ang sinasabi ko. Makita-kita ko ng mga nakapost sa TikTok. Oh, di ba? Nakikita niya na lang daw nagpupo sa TikTok. Kalyado pala ni Junjun Bangag ang Supremo. Isa din yung demonyo Supremo na yun. Wala pang pinag-aralan. Kung makapit pa, di pa matino sa trabaho niya. Wala man naipasang batas yan. Tagal na sa Senado niyan. Ito Lapid, wala man naipasang batas yan. Natalo yata yung nakaraan yan eh. Nung nakaraan nga kaso pa ito eh. Wala na si Lito Lapid ngayon, di ba? Wala na si Lito Lapid ngayon. Hindi ko na nakikita eh. Kung senador pa mo naman ngayon, parang nagkakape lang yata sa Senado eh. Hindi ko na nakikita. Yeah, oh. Bilang isang OFW, kailangan natin magmalasakit sa mga kanila. Oh, ayan. Si Lito Lapid. Pero sir, nung panahon ni previous ano yan? Takot sila eh. Takot sila. Alam mo, ito rin, gusto kong sabihin din ha. Sa 13 years ko sa OFW, nung naupo lang din si Tatay Duterte, doon ko lang na lasap na mahal ka. Oh, shout out sa mga OFW. Yun ang dapat nating isipin. Yung ibang mga OFW kasi kaya lang tumanggap eh. Walang mga utang na loob eh. Kung anong ginawa sa kanila ng previous na administrasyon eh. Sa lahat ng mga presidente, simula sa tatay ni Marcos, hindi ko naranasan yung sarap. Kasi napaalis yun, 9 years old ako. 9 years old ako napaalis yung tatay nila na naging presidente. Hindi ko na naranasan ko. Nag-umpisa ang martial law 1972 kung hindi ako nagkakamali. 1972. Natatapos 1986. 9 years old ako niyan. Nag-umpisa ang martial law, hindi pa ako pinanganak. 60s pang umupo yung tatay nila. 1966, hindi ako nagkakamali, 1966 hanggang 1986. 20 years nga eh. Diba? 20 years nga. Maggamit ko ng calculator kung hindi nyo naintindihan. Ganon yun eh. Hindi ko naranasan, 9 years old pa, bata pa ako noon. Alam ko na, hirap. Kumakain ka ng dahon ng mga gulay-gulay dyan, walang bigas. Sobrang hirap din. Wala mang trabaho. Mura bilihin, wala mang trabaho, wala mang pira, wala mang income. Oh. Ngayon, dumating itong si Kuri, mas lumala. Dumagdag pa itong si Boy Tabako, si Boy Binta, mas lalong lumala. Oh. Dumating na naman itong sino magsunod ni ano? Si Estrada yata eh. Dumating si Estrada, ay 2 taon lang. 2 taon lang, si Bak.
Oh. Daming taba sa katawan ng bababae. Puro na lang na ano dito, lagay dito, payula doon, payula dito. Ay. Sinong gaba ni Arroyo? Arurot. Ilang taon ba si Arroyo? Si Arroyo siguro may mga 10 years din. 10 years din. 10 years din sa pamumuno. Eh walang nangyari. Kalamay di gulat ang mga nangyayari sa Pilipinas. 10 years ka? Anong nagawa ni Arroyo? Ano 'yon? Ang patuan, Maguindanao Massacre. Oh. Maguindanao Massacre, di ba? Alala nyo? Puro may mga matinong tao, pinagpapatay. Mga media man. Oh. Dumating pa si Noynoy Aquino. Hindi bangag si Noynoy Aquino, puro naman tambaliyog. Ayan, patay na. Naku, yari na. Oh. Tapos, sumunod si Tatay Digong ay napakaluwag, napakaganda ng Pilipinas. Sabihin man nila na ang daming nasawi dahil nga sa war on drugs. Bago pa siya umupo, sinabi niya na, tigilan nyo na yan. Kaya lahat ng mga tinamaan nun, tandaan ninyo, bago pa umupo, sa kampanya pa lang, alam niyang mananalo siya, alam ng mga taong mananalo siya. Sinabi niya na, tigilan nyo na yan. Kasi pag hindi, alam nyo na kung ano ang mangyayari, di ba? Ano ang ginagawa? Tuloy pa rin ang buhay nila. Tuloy ang laban. Ngayon, i-blame kay Tatay Digong. Ano dito. Sarap ng buhay ng Pilipinas nung araw. Dahil sa seguridad mo, safety ka nang maglakad. Walang kriminal, walang mga masasamang loob. Safety ka nang maglakad sa daan. Para kang naka-aircon na rin. Kahit sa labas ka ng bahay, parang napakasarap ng buhay mo. Oo. Sabihin nila na ang bigas, nakapagbili pa kami ng 38 ang per kilo, pinakamataas 40, 35, mayroon. Oh. Mas mataas pa nga ang pagkain ng manok eh. Mas mataas pa ang pagkain ng manok noong araw. Ngayon, magkapantay na sila. 62, 65. O, di ba? Masarap. Marami kang mano. Walang kwinta-kwinta sa akin yung mga kung ano-ano man. Ang ano ko lang yung namumuhay ka. Kahit may gulo, kahit may mga ano mo man yung pinaglabanan, ano po man yung girang na nagkakaganyan, at least hindi tayo kasali. Yun ang importante. Hindi naintindihan yan ng mga bupuls, mga buflaks, ng mga di naintindihan talaga yan. Sa lahat ng tao ng Pilipinas, shout out, naintindihan talaga ng mga tao sa Pilipinas yan. Kaso nga lang, dahil sa hirap ng buhay, tumutanggap na rin ng pira. Pero alam ko kayo, mga administrasyon ngayon, matatalo yan. Nagbayad kayo ng maraming vlogger, nagbayad kayo ng maraming tao para manira ng previous administration. Ang problema lang, kung kayo ba ibubuto niyan, pira-pira lang din ang mga yan eh. Pira-pira lang din ang mga yan eh. Pira lang din ang gusto niyan, binabayaran eh. Bakit mo nisisirain? Sa totoong buhay, bubuto pala sila. Di ba? Bubuto pala sila sa totoong buhay nila. Naninira lang yan dahil sinasahuran, binabayaran. Yun ang dapat niintindihin ng mga tao. Di ba? Binabayaran ng mga yan eh. Tingnan mo makagago. Dati, Duterte yan. Nakatanggap ng maraming pira. Bumaliktad. Pero sa totoong buhay niyan, kung saan siya nung una, doon pa rin yan. Hindi sabihin na, nagbago na ako. Hindi ko naniniwala dyan. Sinasabi lang nila yan para hindi sila pag-initan. Pagkatapos niyan, pagbutuhan na, ay, inuduro ang bagsak ng mga yan. Kaya ako nagre-react dahil sa mga OFW nga, ninakawan ng mga bagahe. Ngayon, nagka-problema pa sila, pupunta daw sila sa Senate hearing. Kasi nga,
gusto nilang lutasin yun. Oh? ng bayang Pilipinas. Mahal na mahal kami ng presidente namin. Oo, totoo yan. Tatay Digong lang talaga. Sa kalam, Tatay Digong lang nagmamalasakit. Ang dami niya niligtas na buhay na dapat na hinatulan na ng kamatayan sa ibang bansa. Eh. Pero, Pag pinadala mo yung OFW box mo, legal Oh. naman yung pag-send mo, no? Tapos, yung mga baksis na po problema nila eh. hindi demanda sila. Dapat sana. Kaya nga Demanda sila ng gusto ko magkaroon ng investigasyon kasi dyan sa investigasyon sa Senado, magkakaroon tayo ng oath. So kailangan nakataas yung mga kamay natin. Bawal tayo magsinungaling. So hindi sila makakapagsinungaling kung nasaan na yung mga bagay. Kasi may hawak po ako, yung mga bagahe po ng mga OFW is naibenta na. Tama. Nakikita ko yan sa online eh. Online sa TikTok eh. Sa social media, nakita ko yan. May bumibili ng bagahe, ang lalaking bagahe, ang daming laman. 5K. Oh, ikaw bibili, ikaw na magbubutas, ikaw na magbabaklas. Hindi nila ginagalaw, galing budiga talaga, budiga sale. Puro bagahe galing ibang bansa. Yun ang sinasabi ko. Tingnan mo. Wala na. Kaya nandito po ako ngayon kasi tumawag ako ng Huwebes, pinapabalik nila ako sa legislative ni Rapi Tulfo at sa legislative ni Lito Lapid para alamin ko kung kailan magkakaroon ng hearing. Yun lang po, kaya nandito Nandyan, po ako kasama pa ngayon. si Lito Lapid. Ito, palagi Yun ko lang ni po Lito muna Lapid. sasabihin ko. At panawagan ko kay sa ating Hindi na mahal na sinaduri Pangulong eh. Duterte. Parang hindi na sinaduri. Sana po Ano ba yan? makunin Parang ang hindi na yata eh. pagkakaisa natin at mabalik po kayo sa Ay, legislative daw si Lito pwesto Lapid. Hindi ko naman para sa narinig mga yan. OFW. Sa buong buhay ko simula sa Nung naupo 2022. kayo, Hindi ko naman narinig yan si Lito nalasgot Lapid. po namin Kailan pa na nagiging mahal senador na yan? mahal niyo po kaming mga Ngayon, patapos na yata Ngayon termino po, yan. Wala. Doon yung nararamdaman sir yung pagka kung gaano ka makamasa si Yes. Dinala niyo na po ba yan sa Sabi yan. Pumunta na kami ng custom, kuya. Useless lang din ito. Sinasabi ko na sa inyo, useless lang yung referral na. Kung hindi kayo viral, hindi kayo papansinin yan. Kinakailangan muna, pag viral ang issue, hindi nyo ba napapansin? Kinakailangan viral muna ang issue bago kayo papansin. Hindi, kasi pangalawa na namin doon. Nung may day pumunta kami. Pumunta kami ng custom. Tama. Ganun pa rin. Marami na nagkakapansin eh. Sa may pwede. Yung mga ano-ano na yan ito. Pwede ko nga dyan. Tapos, pagdating Pinapahiya lang yung pamilya ng mga mahihirap. Pinabayaran ng kunting alaga. Ano, pagsakan na. Nagbabiral siya. Kaya billion ang income ni ano. Kung sino mo yung mga tao dyan ng mga ano. Pinatrace. Nabubudol talaga yan. Ha? Nabubudol talaga yan. Hindi nila iniisip. Tinutulungan nga sila ng